Ako si Maria at ito ang aking kwento. Max has always been an eloquent speaker. He had learned how to command his employees at a very young age. Lumaki rin siyang sanay na humarap sa mga tao. During his career as CEO, he just knew the right words to say at the right time. People loved him for that. He was convincing and confident. Luck was on his side because of that. At kahit na matagal na siyang wala sa kumpanya, he still practices his eloquence sa mga kliyente nila sa farm, both local and foreign nationals. Sa madaling sabi, hindi nawawala ng maaaring sabihin si Max. He was trained to speak even during difficult moments. Subalit sa oras na iyon, habang nakatingin sa kanya si Callie at hinihintay ang kanyang sagot sa tanong nito, natagpuan ni Max na wala siyang maapuhap na salita na dapat niyang isagot sa anak. Words deserted him. Suddenly, Callie's question rendered him speechless, as if it was the hardest question he had ever presented within his whole life. It took a couple of sharp breaths before he was finally able to collect himself. Max gently closed the door behind him and walked towards the hospital bed where his daughter awaits. "You told her?" Ani Max kay Demi, pabulong. "Yes, it's the right thing to do," sagot ni Demi. Sinalubong na ang mga mata ng binata. Muling ibinalik ni Max ang tingin kay Callie bago, "Yes, Callie. I am your daddy." Sagot ng binata, pigil ang emosyon. Lalong namilog ang mga mata ng paslit. Nagsalubong ang mga kilay pagkatapos. "Why didn't you come to my birthdays, Daddy? I always wished you'd come during my birthday. You busy with the mangoes?" Umigting ang panga ni Max. Nangilid na ang luha. Hindi alam kung paano sasagutin ang inosenteng tanong ng anak. Mabuti na lang at maagap na sinagot ni Demi ang tanong ng anak. "Baby, Daddy is busy with lot of things, not just the mangoes. He's busy making buildings. Lots of it." "Big buildings?" Tumango si Demi. "Yes, the biggest you can think of." Napasinghap si Callie, bumaling sa ama. "Really, Daddy? Really?" Alanganing tumango si Max. "Yes, I make big buildings." Anang binata, mabilis na sumulihap kay Demi. Hindi niya alam kung bakit nito sinabi kay Callie ang kanyang nakaraan. But Max was more than thankful na hindi siya hinayaan ni Demi na kausapin lang ng basta si Callie. Hindi pa niya tuluyang kilala ang anak. Ayaw niyang makagawa ng hindi nito gusto sa kanilang unang pagkikita bilang mag-ama. Not only that, Daddy grows horses in his farm. Dugtong pa ni Demi maya-maya. "All horses?" Kuryosong tanong ng bata. Muling nag-angat ng tingin sa ama. "Not all, but some." Sagot naman ni Max. "You have a pony, Dad?" Naaliw na umupo si Max sa tabi ng anak. "I have a few." "Wow! You have unicorn too?" Sandaling nagtama ang tingin ni Demi at Max. Magkasabay ng umiti pagkatapos. "I don't have one, sweetheart." Umpisa ni Max. "But should there be available, I'll definitely buy you one." Nagningning na ang mga mata ng paslit. "You heard that, Mommy? Dad will buy me a unicorn." Excited na balita ng bata sa ina. "I heard that, sweetheart." Ani Demi, masuyong hinalikan ang buhok ng anak bago umalis sa kama at naglakad patungo sa kusina ng hospital suite. Mabuti at hindi nagreklamo si Callie. Pabor din sa dalaga na wala masyadong naging tanong ang anak tungkol sa mga pagpapanggap at pagsisinungaling niya sa nakalipas na 4 na taon. And while she still feels guilty for lying, at least now, she can finally make right all her wrongs. She can start with that. She must. Nang sumunod na ilang minuto, hinayaan ni Demi na mag-usap ang mag-ama. Their conversation was light and natural, like they had known each other for a long time. She can also hear Callie giggling from time to time. And somehow, Demi was happy with her decision to tell Callie the truth about Max. "I'll just grab us some coffee." Paalam ni Demi sa mag-ama maya-maya. Bahagyang umiti si Max. "Okay." Anito bago muling bumaling kay Callie. Nasa seradura na ng pinto ang kamay ni Demi at handa nang pihitin iyon
nang muling magtanong ang anak. "Daddy, will you not leave me and mommy again?" Ani Callie. Agad na humigpit ang hawak ni Demi sa doorknob. Nakagat ang pang-ibabang labi bago nagmamadaling binuksan ang pinto. Ayaw niyang pakinggan ang isasagot ni Max. Subalit bago pa man mahila ng dalaga pasara ang pinto ng silid, sumagot si Max. "No, sweetheart. Daddy will never leave you and mommy ever again." Demi took her time buying coffee. Pilit niyang pinapali sa kanyang isip ang isinagot ni Max sa anak, subalit hindi niya magawa. Max promised Callie na hindi na ito aalis, na hindi na sila nito iiwan kahit kailan. But how could it be when their life is not in the Philippines anymore? Nasa Washington na ang buhay nilang mag-ina. Bakasyon lang ay pinunta nila sa Pilipinas. She doesn't want to give Callie false hopes. Ayaw niyang umasa ang anak sa bagay na hindi naman kayang panindigan ni Max. He did it once. He'll do it again. Nagmadaling bumalik si Demi sa silid ng anak. Ngayong nagawa na niya ang dapat, she needs to lay down her rules to Max. Subalit pagdating niya sa silid ng anak, nadatan niyang natutulog na ulit ito. "She fall asleep. Sorry." Ani Max, alanganin. Marahang umiling si Demi. "No need to say sorry. She's a kid. They doze off from time to time." Anang dalaga, inilapag sa coffee table ang 2 to-go cups ng isang sikat na cafe. "Demi, salamat dahil sinabi mo kay Callie ang totoo. Alam kong mahirap para sa'yo to, pero I didn't do it for you, Max. Ginawa ko to para kay Callie." Tumangu-tango ang binata. "Still, I want to thank you. Salamat din dahil hinayaan mo kong tawagin niyang daddy. Well, Christoph is." Umigting ang panga ni Max nang mabanggit ang pangalan ng kaibigan. He thought they settled their differences when he left 4 years ago. Subalit, napakarami nitong inilihim sa kanya that clearly indicates the somethings between him and Christoph was never repaired. Hindi na nila maibabalik sa dati ang kanilang pagkakaibigan. Napabuga ng hininga si Demi nang makita na tila naguguluhan si Max. She wanted to keep some things, but Callie knows that Christoph is not her father, Max. Why did you think I let her call him Papa instead of Daddy? It was only a few months ago that Demi allowed Callie to call Christoph Papa. May napanood kasi ang bata na isang cartoons movie tungkol sa isang pamilya. Mula noon, Callie kept asking about her dad. At para hindi na siya mahirapan pang mag-explain sa anak ng paulit-ulit, Christoph told Callie that he'll be her temporary father. "Kahit na anong nangyari sa pagitan natin, Max, you will always be Callie's dad." Dugtong pa ni Demi. "And what about you, Demi? Who am I to you?" Tanong ni Max, seryoso. Sandaling natigilan si Demi at nang makahuma, "I don't want to answer that," aniya. "Pasensya ka na talaga, ate. Hindi ko sinasadya ang nangyari kay Callie. Sinubukan ko siyang habulin, kaya lang..." Nagyuko ng ulo si Sevi, marahang umiling. Napabuntong hininga naman si Demi at marahang tinapik ang balikat ng pinsan. "Sevi, wag mo nang isipin yon. Aksidente ang lahat. Ang mahalaga, ligtas si Callie. Ligtas kayong tatlo ni na Beth." Anang dalaga, bago bumaling kay Beth na nasa kabilang hospital bed naman. Iisang kwarto lang ang kinuha niya para sa dalawa. At habang si Max ang nagbabantay kay Callie sa kabilang silid, binisita naman ni Demi ang pinsan at ang yaya ng anak. "Beth, huwag ka na ring malungkot. Wala kang kasalanan. Naipaliwanag ko na rin kay Manang Angie ang lahat ng nangyari. Nangako siyang hindi kanya papagalitan." Umpisa ni Demi, bahagyang umiti. Bumaba ang mga mata sa mga galos na tinamo ng tauhan dahil prinotektahan nito ang anak. "Ang sabi ni Callie, niyakap mo raw siya, kaya kayo sabay na nahulog sa hukay. Because of that, you reduce her other possible injuries. Salamat, Beth." Dugtong pa ng dalaga. Sinsero, nangilid ang luha ni Beth, tumangu-tango. "Kargo ko po si Callie, ma'am. Hindi ko naman po akalain na..." Hindi nito itinuloy ang nais sabihin. "Ma'am, sana po hindi makaapekto ang nangyari sa pag-aaral ko sa pasukan. Alam ko pong malaki ang kasalanan ko pero nakikiusap po ko. Sana ituloy niyo pa rin po ang scholarship ko. 2 taon na lang, ma'am. Gagraduate na po ako at..." "Beth, like I said, wala kang dapat ipag-alala." Mabilis na putol ni Demi sa tauhan.
Walang magbabago dahil sa nangyari, kaya ipanatag mo ng loob mo. Makakapagtapos ka pa rin. Tuluyan nang napaluha si Beth. Salamat po, ma'am. Anang babae. Ilang sandali pa, dumating na si Jello. May dala itong bag at ilang pagkain na rin para sa mga pasyente. Ang sabi ng matandang lalaki, siya na raw ang nagboluntaryong magbantay kina Sevie at Beth dahil ayaw iwan mag-isa ni Angie si Doña Cora. Bagay na labis na ipinagpasalamat ni Demi. Maaasahan talaga ang kanilang mga tauhan sa hasyenda. No wonder the hacienda kept running for so many years, even without their supervision. Sandali pang nakipag-usap si Demi sa matandang lalaki. Nakibalita. Hindi nagtagal, nagpaalam ang dalaga na lilipat sa silid ng anak. Subalit paglabas pa lamang ni Demi sa silid na Sevie at Beth, tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya, tumatawag si Erica sa kanya. Napasinghap ang dalaga. Agad na sinagot ang tawag. Dahil sa mga nangyari na nagdaang gabi, nakalimutan niya agad ang kaibigan. She even promised she'll see her again that morning. Erica? Oh my God, I'm so sorry, nakalimutan ko sabihin sa'yo. Alanganing umpisa ni Demi. Bago sa mabibilis na salitay, sinabi sa kaibigan ang mga nangyari na nagdaang gabi. Napasinghap si Erica. Sandaling binalot ng kaba ang dibdib. Don't worry too much, Erica. Baka makasama sa baby mo. Maayos na ang lahat dito. Ikaw ang inaalala ko talaga. It's okay, Demi. Palabas na rin naman ako ng ospital ngayon. Sagot ni Erica sa kabilang linya. Kumusta ng pakiramdam mo? Maayos na ba? Baka dapat sa ospital ka muna or maybe you should some time off work and… Napangitino si Erica sa kabilang linya. You worry too much, Demi. Binigyan na ako ng clearance sa doktor ko. Pwede na akong umuwi. Sure ka ha? Hirit pa ni Demi. Hindi talaga maalis ang pag-aalala sa kaibigan. Paano yan? Wala kang kasama sa kondo mo. Tapos baka hindi rin muna kita mabibisita. Paano ka? I'll be fine, Demi. Besides, Jinky is just one call away. I'll get by. Paniniguro ni Erica sa kaibigan. Enough of me. Ikaw ang magkwento. Nagkita na sina Max at Kali kamo? So how was the meeting? Kinarati chop ba ng inaanak ko ang mukha ng ama niyang gago? Sabay na humagikik ang magkaibigan. Even when faced with problems, Erica won't be Erica without her quirky antics. Alam na ni Kali, ipinakilala ko na si Max sa kanya bilang daddy niya. Umpisa ni Demi. So far, maayos naman sila. Nagkasundo sina Kali at Max. That's good to hear. Finally, naayos mo na rin yan. I'm sure you felt relief. Ang tanong na lang ngayon, paano na si Christoph? Natigilan si Demi. Muling bumigat ang dibdib. Christoph will always be present in her life. Sigurado siya roon. Walang magbabago. Christoph has been her helper, protector, her rock and fortress. But, Demi, noong huling nag-usap tayo tungkol sa inyo ng dalawa ni Christoph at tungkol sa setup ninyong mag-ina, ang sabi mo, hindi ka pa handang pakasalan siya. Kahit na ilang beses na siyang nag-propose sa'yo. You said you're not ready. Malinaw na kay Kali ang lahat ngayon. Max is her real father. And Christoph? Just a pretend one. Ano nang gagawin mo ngayon? What would be your next step? Napakurap si Demi. Those are the very questions she had been trying to avoid since last night. Kagabi bago siya magdesisyon na pagbigyan ng hiling ni Max, naisip na niya ang lahat ng yon. She wanted to consider Christoph's feelings. Besides, kung hindi si Christoph ang nag-alaga sa kanya habang buntis siya, baka naiwala rin niya si Kali. She had placenta previa when she was pregnant. Madalas siyang duguin kaya pabalik-balik siya sa ospital. At dahil hindi naman maaaring ang kanyang abuela ang magbantay sa kanya, o sino man sa mga katulong nila sa Washington, si Christoph ang designated guardian niya nung ipinagbubuntis niya si Kali. Christoph was even there when she delivered Kali. Kali was a preemie when she was born. At si Christoph ang tumulong sa kanya sa pag-aalaga sa anak. Na-delay ng ilang buwan ang schooling nito dahil doon. Christoph sacrificed so much for her and Kali. Kaya lang, whatever you decide on, I will support you, Demi. Untag ni Erica sa kaibigan maya-maya. I have to go. Call me, okay? I will, and please take care. Sagot ni Demi bago tuluyang pinutol ang tawag. Sandaling napatingin si Demi sa kanyang cellphone. Biglang naisip si Christoph. And while she still doesn't want to deal with it, alam niyang may magbabago.
Alam niyang maraming magbabago. Or maybe things are already changing. And it started when she told Callie the truth. She's still unsure on how she will deal with Christoph. Subalit, mula noon hanggang ngayon, ang desisyon niya hindi magbabase sa kung anong makakabuti sa kanya, kundi ang para sa anak niya. Sorry, dinala ko si Elaine dito. Umpisa ni Tanya ng tabihan ng doktor si Demi sa sofa ng hospital suite. Nakamasid ang dalawang babae sa kanilang mga anak na naglalaro sa ibabaw ng hospital bed ni Callie. Ikinuwento kasi ni Axel kay Elaine na ginamot niya si Callie. Elaine was really curious to meet the daughter of her Uncle Max, kaya nandito kami ngayon. I hope you don't mind, Demi. Dugtong pa ng doktora. Ngumiti si Demi, marahang umiling. Of course, I don't mind. Bihira lang magkaroon ng kalaro si Callie na kaedaran niya, and I can see that they are getting along very well. Anang dalaga, muling napangiti nang marinig ang sabay na paghalakak ng mga bata. I can't believe you're alive. Komento ni Tanya maya-maya, tabulong. What? Agad na napabaling sa Demi sa doktora. Pasensya ka na, Demi. I still cannot wrap my head around the truth that you're still alive. You see, mula na makilala namin si Max, ikaw lang ang lagi niyang bukang bibig. Kapag na-aksidente siya tuwing lasing, he'd often argue with Axel na wag na lang siya nitong gamutin para magkita na kayo at… aksidente? Wala sa sariling bulong ni Demi. Kumabog na ang dibdib. Ayaw niyang pangunahan ang isip, but it's already too late. She cannot unthink all the awful scenes flashing inside her head. Sandaling natigilan si Tanya. Napangiwi pagkatapos. I think I said too much. Sagot ng doktora. Pero nasabi mo na, Doc. Maybe you want to share it with me. I promise not to tell Max. Paniniguro ni Demi. Determinado ang tinig. Well, out of the 5 accidents he had, only one was serious. Yung una, naibangga niya ang pick-up niya sa puno ng Nara. I think that was the day of your supposed first death anniversary. Yun ang kwento niya. He had several fractures on his rib and leg. It took him 6 months to freely move again. The last 4 accidents are minor ones. Well, not really minor, but not as complex as the first one. Palagi kaming nakabantay ni Axel sa kanya kapag dumarating ang araw na, alam mo na, Max is always emotional whenever that day comes. The 5th one was just a few days ago. Lasing siyang nalaglag sa kabayo. He fell off a horse? Nag-aalalang sambit ni Demi. Napatuwid na ng upo sa sofa. Tumango si Tanya. I think that was the day he thought that you had a kid from another man named Christoph. Sandaling natulila si Demi. Her head was spinning from all the thoughts and emotions swirling inside it. How could he assume that Christoph was Callie's dad? Wala naman siyang sinabi. Exactly. You didn't tell him anything. You withhold the truth from him. It would have cost him his life. Callie wouldn't have met her dad. Anang isang bahagi ng kanyang isip. Bagay na lalong nagpabigat sa dibdib ni Demi. Now she was guilty all the more for lying. Look, Demi, I'm not really sure what happened between you and Max. But I can vouch for him. Mabait si Max. Mabuti ang puso niya. I have seen him time and again caring for those people whom he had considered his family for the past few years. He is a good man and he deserves to be happy too for all the things he has endured. Umpisa ng doktora. Ayaw kitang pangunahan pero kung hihiling ako, I'd wish that you'd give Max a second chance. Dugtong pa nito, bahagyang umiti. Gumanti ng tipid ng ngiti si Demi. Muling ibinaling ang tingin kina Callie at Elaine. Subalit wala roon ang isip ng dalaga. Nasa mga sinabi ni Tanya sa kanya. Now she's sure that it wasn't only her that has suffered for the past 4 years. Max has his own share suffering. She should be happy. Max is her enemy after all. But Happy was not even close to what she felt at that moment. In fact, her mind was filled with more questions. Questions she's not even sure if she'd have the courage to ask. Ever. Hindi naglaon, magkasabay na dumating sina Max at Axel sa loob ng silid. Umuwi si Max sandali sa bahay nito at may mga kinuhang gamit. Si Axel naman ay tapos na ang shift at iti-check na lang si Callie bago sila umuwi. Matapos sariin ni Axel si Callie, ibinalita nito na maaari nang umuwi ang bata sa makalawa. Ipapaubos lang ang IV antibiotics na gamot nito. Meaning, kailangan pang manatili na mag-anak doon ng isa pang araw. Bye, Elaine! See you tomorrow!
Paalam ni Callie sa kalaro. Kinawayan pa ito ng nasa pinto na ito. Elaine waved back. See you tomorrow! Sagot din ito bago tuluyang lumabas ng silid. Hindi naglaon, dumating ang dinner ni Callie. Sandaling inasikaso ni Demi ang anak, pinakain at pinalitan ng damit. Pagpatak ng 7:00, muling binigyan ng gamot si Callie. The medicine administered was painful for Callie, kaya naman nagpapalaho na naman ito. Demi had to comfort her daughter all over again, while Max prepared Callie's milk. Hindi naglaon, kumalma na rin si Callie at nakatulog. What do you want for dinner? Tanong ni Max kay Demi nang mailapag ng dalaga ang anak sa kama. I'm not sure. Parang wala akong appetite. Ani Demi, muling umupo sa gilid ng kama ng anak. Lumapit na si Max sa higaan. Umupo sa kabilang bahagi niyon at tinitigan si Demi. Napapansin kong you're not eating that much, Demi. Baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Sandaling kumurap ang dalaga. Umiwas ng tingin. I cannot stand hospital. I had a condition when I was pregnant with Callie. Dinudugo ako at madalas ako magpabalik-balik sa hospital noon. Dahil doon, kulang sa buwan ang ipanganak ko siya. Pag-amin ng dalaga. Then there's the memory of Doña Criselda and Callie's twin. I just can't shake those awful memories away. Then, do you want to have dinner with me? Ani Max, automatikong nagsalubong ang mga kilay ni Demi. Ha? I can ask one of the nurses here na kilala ko na bantayan muna si Callie. There's a restaurant nearby that closes in an hour. Pwede pa tayong humabol kung gusto mo. Paliwanag ng binata. Are you... Sandaling napaisip si Demi. Tricking me to go to dinner with you? Pigil nang umiti ang binata. Pinabukol ang dila sa pisngi. Magagalit ka ba kapag inamin kong parang gano'n na nga? Bahagyang natawa si Demi. He found his gestures way too cute. Cute? Nasa ospital ang anak nila tapos ang tingin niya kay Max? Cute? What is she? A teenager? Get a hold of yourself, Demi. Get a hold of yourself. Lihim na saway ng dalaga sa sarili. So what do you think, Demi? Dinner? Untag ni Max sa kanya maya-maya. Marahang tumango si Demi. Fine, let's have a dinner. But let's be clear. This is not a date, Max. Just a simple dinner. Max gave her a heart-stopping smile before saying, All right, Demi. If that's how you want to call it. Not a date. Dinner it is. Ano kaya ang mangyayari ngayong nalaman ni Demi ang mga nangyaring aksidente kay Max na may kaugnayan sa kanya? Dahil kaya dito ay muling magkakaroon ng puwang sa puso niya si Max? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.